Okay. So, pwede po bang mag-request? Seryoso? Lahat? Nasa kanya na? Pwede po bang mag-request na tatayo po tayong lahat in the circle? This moment na kahit ilang minutong kanta lang para sa kanya. Yung favorite song po niya. Ate Mel, ano po yung favorite song ni Kuya? And then after that po, yung last message para sa iyo. Mga ano. Pasok ka dito. Pwede po mag-bill para magkakalapit yung boses natin. Okay lang kaya. Wait lang kay Ate Melba. Nasa labas pa siya. Bago magbigay ng last message si Ate Mel, let's sing a song for Kuya Loy. Ayan. Sino? Sindala sila. Si... Nandiyan na si, ano? Si Mir? Oo. Kaya kung magdadala kayo. Kumanta po tayo lahat para po sa'yo Kuya Loy. Kakanta po tayong lahat. Magaya po tayo para Kuya. Hindi ako nakakanta pag walang boses. Sasabay lang. Songs I make a lifetime of made for here. You can cry on my shoulder. I will be true to live you to me. At pinapangako po ng lahat, hindi na hindi po nakapagsalita yung iba at alam namin po na yung presensya ninyo ay nandito sa Pamilya Lisandro pa rin. So, good evening sa itinuring kong kapamilya dito sa Riyadh. Hindi nyo alam kung gaano ako kasaya ngayon.
lalong-lalo na si Tito Loy, alam ko, mahirap tanggapin. Sabi ko nga kanina, hindi na ako iyak kasi sobra-sobra na talaga. Pero hindi talaga pala mapigilan, ang hirap-hirap pa rin. Hindi ko alam kung hanggang kailan itong nararamdaman. Tulungan niyo ako na sana may uwi na si Tito Loy kasi simula nung after OR, parang iba na yung pakiramdam ko. Parang may trauma, may nervyos, na konting galaw ko na parang takot na takot ako sa sarili ko. Lalo-lalo na ngayon na nag-aayos kami ng papers, pupunta kami sa pulis. Parang pag-uakbang ko pala kasi dati nung na-OR na si Tito Loy, pag kunyari papunta na ako sa hospital, nanginginig ako tapos nung pa ako, parang hindi ko mainakbang pupunta sa hospital kasi alam ko na yung, parang alam ko na siguro yung mangyayari. Alam ko na sinabi ng doktor na banana, pero parang umaasa pa rin ako. Umaasa pa rin ako kasi nahihirapan ako. Dati, sa household namin, ako yung crying lady na sasabihin ko na yung mga blessings na pinagdadasal ko, tinutugunan ng Panginoon yun. Na daming pinagdadasal ko na gumaling siya, na magiging Pero yung 4 years, going to 5 years na pagdadialysis niya, blessing na rin sa amin yun. Na binigay niya ng another 5 years. Ang Tito Loy, mabuting asawa, anak, kaibigan, kapatid, lahat na. Kaya ang hirap tanggapin. Pero unti-unti na siguro, pati mga anak ko, kada pag-usap namin, kahit sabihin namin na parang okay na kami, tapos may point na naman na nagsisiyakan kami. Lalo-lalo na si Lawrence, hirap na hirap siya ngayon. Hirap na hirap siya ngayon. Para siyang pag-umiyak na para siyang baka talaga. Labis-labis ng iyak niya. Yun yung naman kinakalungkot ko ngayon. Dahil pinagdadasal ko na ma-overcome niya. Na halos ayaw na niyang pumasok. Gano'n, tapos parang, kaya nung lately, sabi ko, anak, hindi ito yung gusto ng tatay mo. Diba, parang, nandun tayo sa UST, parang mag-aral ka. Tapos, diba, sabi mo, bago na pumanaw ng tatay mo, magiging CPA ka, di ba pa mo yun, kaya dapat gilingan mo ha. Yung sinabi mo sa tatay mo. Tapos sabi ko niya, paano na lang ako. Sabi niya, kayo, naingat-ingat natin yung graduation niyo ako. Pag nag-college, wala niyo. Ano lang hirap talagang tanggapin sa kayo. Pero alam ko, may purpose ang Diyos. Si Tito Loy, hindi rin pareklamo yan, hindi pareklamo. Kahit kunyari, nagtutungras pa na may share ko sa iyo na, di ba, Thursday yun, ang complain niya sa akin pag niya, sabi niya, Babes, alam mo yung paglagay ng kalayom sa fistula ko, masakit. Sabi niya, dumating siya ng Thursday. Eh sabi ko, bakit hindi mo nireklamo? Ayoko kasi tatanggalin ulit, tapos tutusukin. Parang yung 4 hours na yun, parang pinabayaan mo lang na masakit. Sabi ko ganun. Oo, sabi niya. Di ba parang may ano tayo nun, sports fest, hindi na kami. Kasi sabi ko, sige. Tapos nung Friday, may cater kami. Tapos after, sabi ko, pupunta nga kami sa sports fest. Pero sabi niya, parang pag nagpapagod ako, sabi niya ganun. Kasi sige, huwag na lang tayo pumunta. Hindi kami din nag-proceed sa sports fest. Tapos parang nilagnat siya. Tapos ng Sabado, parang okay ka ba? Pwede, pupunta tayo ng doktor. Sabi ko, hindi okay pa. Okay naman ako. Tapos ng Saturday night, parang nilagnat ulit siya. Tapos ng Sunday, tara, sabi ko, samahan kita sa dialysis mo. Sabi ko, huwag na, kaya ko. Yung ang ibig ko sabihin, parang awang-awa pa ako na ako. Minsan, parating yung sinasabi sa mga dumadalo sa kanya na awang-awa na ako kay Babe. Ay, minsan pala pag nandun ako sa hospital, sabi niya, pasensya ka na ha, sabi niya. Hindi kita natutulungan, sabi niya. Ito yung late niya na sinabi sa akin. Okay lang yun, basta bumaling ka, okay sa akin, at least nagbibisi ako, sabi ko. Tapos sinasabi din daw niya sa mga anak niya na, ano niyo yung mami niyo ha, kasi hindi ko na siya natutulungan. Sabi niya, sinasabi niya din kay Lara. Parang,
ayun, si Tito Roy hindi mo thankful siya na yung asawa, wala kang masasabi. Ako nung bago kasal kami, Tito Roy, prinsesa ako talaga. Siya lahat, mag-alaga sa anak, mag-alaga, mag-plansya. Pagluluto, ginawa niya yun. Parang talagang tinanong ka kasi parang siguro yun yung ano niya sa akin dati, nung mga maliliit pa kasi sunod-sunod yung anak namin. So kaya ang hirap na tanggapin, nawala na. Pero kung nakita ko naman yung itong class, ano niya, nung na-OR siya, ay simula nung na hospital siya, parang unti-unti na siyang tahimik. Kanya kunyari, magbabantay ako, wala na siyang naipukwento, hindi na yung ganun dati na palakwento siya. Pero hindi ko rin napapansin yun. Ngayon lang nagsisingkin na ganun para na siya. Pagdating ko, tinutulog, pinaantok, so walang masyadong kwentuhan. Ayun lang, ang alam ko, basta sinabi niya nung last sa akin na, basta ingatan nyo lang, ay sabi niya, ingatan ko doon yung sarili ko, yun yung last na bili niya. Tapos nung nasa OR na siya, sabi niya, babe, sabi niya, natatakot ako. Sabi niya. Tapos nakita ko pala sa mga messages niya, itong sa cellphone niya, ang dami niyang pinagsabihan ng kaibigan niya na nasa ibang bansa na ako. Sabi niya, OR ako, ay mag-operation ko bukas, 8 a.m. Saudi time. Pagdasal niyo ako. Siguro hindi lang 15 na kaibigan niya na hindi dito yung sa mga different, na yun yung senaryo niya. Sabi ko siguro na-feel na rin niya. Pero hindi lang niya siguro ano. Tapos nung nasa OR na kami, bago siya pumasok nandun na, bali nag-video call kami sa mga anak niya. Tapos sabi niya, di, kaya mo yan, kaya mo yan. Sabi ng mga anak niya, sina Lawrence, sina Lian. Tapos sabi niya, oo, kakayanin ko. Yun na yung last na salita niya, yun na yung last na ano na namin sa kanya. Sa ngayon, parang alam ko na yung ang masakit sa ngayon, pero alam ko may purpose ng Panginoon. Hindi ko man maintindihan ngayon, pero balang araw siguro. Kasi yung mga nararamdaman na niya na mga sakit, siguro hindi na rin niya kaya. Unti na ano na sa kanya. Ayun lang. At saka sa lahat ng mga kaibigan ko na hanggang ngayon na tumutulong sa amin, maraming salamat po. Kapamilya na namin kayo dito sa Riyadh, hindi niyo kami pinapabayaan. Simula nung na-hospital si Lloyd, prayers, yung presence nyo, financially, at lahat ay tuwa-tuwa si Tito Lloyd ngayon sa nakikita niya na pagmamahal sa amin, sa lahat ng aming mga kaibigan na nandito. Kahit nga nung nasa OR, ay nung nasa ICU na siya, madaling araw, makikita mo, natakbo sila dito. Kasi parang hindi ko kaya, parang nandyan sila nakasalalay. So, nakaukit na kayo sa puso namin na yung mga pagmamahal nyo sa amin, at ngayon ko nakita na ganun talaga na ay yung pagmamahal nyo sa aming pamilya. Maraming salamat po at yung mga tulong nyo sa amin, financially, prayers, hindi man namin masuklian. Diyos na ang bahala sa inyo na magbalik lahat ng mga ito. Maraming salamat po at God bless us all. Una po sa lahat, maraming po salamat sa suporta nyo, sa pagmamahal, pati po sa walang kumpay na pagdadasal nyo po sa amin, sa family po namin. Sobrang grateful po kami na may kaibigan po kami katulad nyo na sumusuporta po sa amin. Just po may alam kung paano po kami ka-thankful po na may ganito pong nangyayari. Salamat po sa mga nag-organize, sina Kuya Noel, si Ate Mari, maraming salamat po. Yung masasabi ko lang po, growing up with my dad, sobrang grateful po na yung tatay ko siya. Lahat po ng memories talagang bumalik sa akin simula nung nakita ko po siyang wala sa mga mata ko. Sobrang sakit po, sobrang devastating po ng pangyayari na hindi po talaga namin tanggap sa una. Kasi one time po nag-usap kami sa hospital, sinabi ko sa kanya na, ano kung hindi ka surgery, baka maprolong pa yung buhay mo. Kung ano po positive. After po nun, kasi technical na daw
Nag-work po kasi ako kay Kuya Noel, part-time job. Hindi po ako nakakapagbantay, parang bihira lang po ako makabantay doon sa kanya. So, medyo natalagay po ako sa mga times na yun kasi wala po ako sa lagi niya. Ako yung magbabantay. Kasi minsan po busy sila mami, sinilaro po may work. Temporary po kami sa mga bumibisita sa kanya everyday na pinapapit po sa kanya na talagang sumusuporta po kayo sa head niya. So, ayun nga po. May mga times po talaga na dumating po ako dito. Masaya po. Pero nung mga times na hindi po kami ganun ka-okay kasi lagi po namin siya pinapagalitan nila sa head niya. Lagi po namin siya pinapagsabihan. Tapos one time po, nahuhuli na lang po namin siya sa kusina na susubo ng kanin. Sabi niya, konti lang nakain ko, pero sinunod niyo po yung chat, talagang busog na tapos sasabay pa sa amin kumain eh. Tapos, nung umuwi siya, lumaki rin po siya, so naging concerning po yung health niya para sa amin. Kaya non-stop po talaga kami magsabihan siya na nandito lang kami nag-care. Akala niya po kasi na parang hindi okay yung sabi po sa kanya na araw-araw na gano'n. Hindi po rin okay. Tapos, dumating po sa point na, yun nga po, na-hospital na siya. Tapos, sabi ko lang po talaga, hindi po namin in-expect yung nangyayari. Kasi sobrang hirap po makita po talaga yung mahal sa buhay na makikita mo sa personal ng bigyan pumapanaw, yung mawawala. Sobrang pero as the day, sa dumadating, sobrang thankful po kami kasi yung mga friends niya po na pinapanaginipan siya, masaya po siya. Kasi hindi na po siya nagre-reklamo na masakit yung ganito niya. Masakit yung ganito. Talagang magre-reklamo lang po siya pag sobrang sakit niya eh. Hindi po parang kahit konting sakit lang, hindi niya po sasabihin sa amin. So, ayun po, sobrang thankful rin po ako na naging part po ako ng journey niya bilang anak. Hindi po siya nagtulong sa amin sa mga kailangan po namin sa pagpapayo. Lahat po. Sobrang chill lang po na tatay. Yun lang po yung masasabi ko ulit sa lahat. For now, siguro po kailangan na natin magpaalam. Kuya, hindi na namin aantayin ganon pa siya, tapos taas, baba. Sabi ng nurse, bukas po makawan na yan. Anong oras? Kasi ready na po kami. Ready na si Ate Mel. Pero siya, hindi pa talaga siya ready. Sabi ng mga nurse, bukas pa yan. Sige, umuwi muna kayo. Madaling araw, uuwi kami. Darating kami ng morning, Kuya, ba't ganyan pa rin? Tumaas yata. Ba't ayaw mong tanggapin? Kasi tanggap na ng mga anak mo, pahinga ka na. Bababa na naman siya after, ay mamaya mong gabi yan, sasabihin ng mga nurse. Pero nagsabi po talaga ang mga nurse, sa situation ni Kuya, 1 to 2 days lang. Pero umabot siya ng 3 days at talagang sabi ng mga nurse, kami na rin po yung nagtatakay. Pero bulungan nyo na lang. Tama na. Paalam na. So for now po, tayo po lahat ay tatayo. Paalam, magpaalam na po tayo kay Kuya. Ayan siya. So, paalam po Kuya. So, to our closing prayer po. Sino po? Our closing prayer po. Magandang gabi agad sa atin lahat po. Let's put ourselves in the loving presence of the God, the Lord, Father of the Son, of the Holy Spirit. Heavenly Father, once again, maraming salamat po sa gabi dito at nakasama namin si Tito Loy. We are praying na pagbuksan niyo po siya sa langit at pag-ibig po siya sa langit na ipinagdarasal po namin sa mga oras na ito. Hindi lang po siya, hindi po sa mga pamilyang naiwan na nagmamahal sa kanya. Isa po kami sa pamilya niya na nagdarasal, na nag-loob po sa inyo, nawa po yung mga kasama na renewed po siya sa inyong kaharian. Alam po namin, labuti siyang anak,
mabuti siyang kaibigan, mabuti siyang asawa at ama sa kanyang mahal sa buhay. Nandito po kami, naalala po namin ang kanyang buhay na nakasama po namin. All prayers po namin, panalangin po namin ay tanggapin niyo po siya balwalhati upang maging kasaya na rin sa kanyang mga mahal na buhay na maiiwan po dito sa loob. Darating din pong araw, magkikita-kita din po kami kung nasaan man natin tuloy. Ang lahat na ito, Lord God, ay tinataas namin sa aming Panginoon na si Jesus, who lives with you, with the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen po. Hindi naman. Magkano ba yun? Sa inyo daw yun? Kumain ka na ng kumain. Ayaw na. Alam naman natin sa abon. Ano? Ano na kami? Oh, sige, Marite. Sige. Congress man dito si Frenny, oh. Thank you, Ita. Thank you. Ay, kumana. Kung sabi ko kumana na yung biko, ay, oo, ako din dyan. Ganyan natin. Hello, bata ko. Kakainin. Yan. Okay, sorry po. Sige. 1, 2, 3. Ayan. Maalala ko sa kanya, pinapahawak niya yung Oo. laging kukunin ko. Oo. Eh, picture na. Video. Ay, Rest in peace. Hi, Frenny. Laki dyan, no? Bigay mo muna, Biko. napatay ka tayo. Ganon. See you. Sige. Welcome so much. Nagbigay ng french fries. Sino nagbigay ng french fries? Welcome. Bye. Sa 7th birthday. Bye, Alessandra. Sure. Ayaw. Basta libre lang tayo.